Remember what God has done. Alalahanin natin kung ano ang mga nagawa ng Diyos sa atin. Dito po sa ating devotion ngayong umaga ay pag-aaralan natin kung paano ang Panginoon ay tinulungan tayo sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Alalahanin natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-iingat at ang kanyang paggabay sa atin. Alalahanin natin sapagkat ito ang mga bagay na magpapatibay sa atin sa ating pananampalataya upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya at sumunod sa kung ano ang nais ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Today is another day for our daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You at sa ating YouTube channel Ate Mavs TV at sa God Loves You. Ayan. So, ngayong araw po ito ay araw ng Huwebes, December 11, 2025. Talaga namang napakakonting panahon na lang. Natatapos na po ang taong 2025. Kung kaya't araw-araw po, sisikapin natin na tayo ay makapag-devotion upang magabayan tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na ginagawa sa buhay. Kumusta po ang inyong umaga? Kumusta po ang inyong tulog kagabi? I hope na lahat po tayo ay nasa mabuting kalalagayan. So tayo po ngayon ay mag-aaral sa Psalms 85 verse 2. Sa Tagalog ito po ay mga awit 85 verse 2 na kung ganito po ang inyong Bible, yan ay matatagpuan sa page 584 ng Lumang Tipan. Buksan na po natin ang ating mga Bible para simulan na po natin ang ating devotion. Sige po, basahin po natin. Ang sabi po sa Psalms 85 verse 2, New International Version, You forgave the iniquity of your people and covered all your sins. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, mga awit 85 verse 2, Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, at sa iyong pag-iingat sa amin. Nawa o Diyos, samahan mo kami sa umagang ito. Pangunahan mo po kami. Ikaw lamang ang siyang marinig, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Samahan mo po kami, Panginoon. Turuan mo kami sa mga bagay na nais mong matutunan namin. At nawa ito ay tumimo sa aming mga puso, maisabuhay namin at maibahagi din namin sa iba. Give us the wisdom, Lord, and the knowledge and understanding. We know, Lord Jesus, that you are with us today. Thank you, Father God. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, muli basahin natin ang ating verse for today na matatagpuan sa Psalms 85 verse 2 nang sabi po sa New International Version, You forgave the iniquity of your people and covered all their sins. Sabi naman po sa Tagalog, sa mga awit 85 verse 2, Magandang Balita, Biblia, Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Sabi, sarap naman, Lord. Salamat sa paglimot mo sa aming mga kasalanan. At salamat sa pagpapatawad mo sa mga nagawa namin from the past. At sa mga kasalanan na patuloy namin minsang nagagawa, maliit o malaki man ito, Panginoon. Ay salamat dahil napakabuti mo para kami po ay patawarin, unawain, pagpasensyahan. Thank you, Lord. Ang title po ng ating devotion this morning ay Remember What God Has Done. Alalahanin natin kung ano ang mga nagawa ng Diyos sa ating buhay. Pero bago po tayo magpatuloy, i-check ko lang kung tayo ay may sound. Yan, check lang po natin. Check natin para sigurado tayong narinig. Kung tayo ay may sound. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Malinaw yung sound natin.
So again, ang title natin is Remember What God Has Done. Alalahanin natin kung ano ang mga bagay na nagawa ng Diyos sa atin. Sabi po dito, remembering what God has done is an important part of Jewish worship. Isang napakalaga na ginagawa ng mga Hudyo sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. After God delivered the Israelites from Egypt, He instructed the people to remember His words. So tinuruan po, pinaalalahanan na dapat ang mga tao during that time, nung na-deliver na ang Israelites sa Egypt, ay sinabihan sila na tandaan itong mga habilin na ito sa Deuteronomy 6 verse 7, that He told them to diligently teach His commands and to talk about them in their houses, when they walked, when they were lying down, and when they got up in the morning. So, basahin po natin yan sa Deuteronomy 6 verse 7 sa lumang tipan dito po sa Magandang Balita, Biblia, na ang sabi, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So ano ba yung pinapaturo sa atin, pinapaalala? So pag-aralan natin daw, ituro sa ating mga anak ang salita ng Diyos. At ito po'y pag-aralan sa ating tahanan at maging sa ating paglalakbay, sa ating pagtulog sa gabi, at sa ating pagbangon sa umaga. Grabing paalala po ito sa ating lahat, no? So, I hope na isulat ninyo yan, Deuteronomy 6 verse 7, at isulat nyo at idikit sa wall para laging matatandaan na itong salita ng Diyos ay hindi dapat binabaliwala, kundi ito ay itinuturo dapat sa ating mga anak, no? Kasi napakahalaga na itong mga susunod na henerasyon ay matutunan ang mabuting balita ng Diyos. Kasi kapag sila ay marunong na nito at alam nila ito at tunay nilang isinasabuhay, anong ganda ng kanilang magiging kinabukasan. At ito ipapasa rin nila sa mga susunod pang henerasyon. Kung kaya't huwag nating ipagkait, no, na hindi nila ito malaman. Dapat po magsisimula talaga ito sa ating tahanan. Tayo na mga nakakaalam nito, tayo na mga magulang nila, tayo na mga lola nila, tayo na mga tita nila, na kapatid nila, ay dapat na ituro natin ito sa kanila. At hindi lamang po yan, dapat ito rin ay pinag-aaralan habang ikaw ay naglalakbay, saang lugar ka man naroroon. Hindi po hadlang yung may negosyo ka, may trabaho ka, nag-aaral ka, para hindi estudyante ka, para hindi natin pag-aralan ang salita ng Diyos. At ito ay dapat na minimeditate natin day and night, di ba? Bago matulog, pagising sa umaga, nang sa ganun tayo po ay talagang mapuspos ng banal na spirito. Sabi nga, nag-i-increase yung faith natin by hearing and hearing the word of God. So, the more na naririnig natin ang salita ng Diyos, ay mas lalo tayong tumatatag sa ating pananampalataya. Kaya hindi po natin ito dapat na nakakalimutang gawin, ang pagbabasa ng Bible, ang pananalangin, at ang pagbabahagi nito sa iba. Di ba po, no? Kaya kagabi po, i-share ko lang ng konti. Nagkaroon kami ng fellowship kagabi with the Monday group, although Wednesday kahapon, kasi hindi kami nakapag-fellowship ng Monday, kaya kagabi namin ginawa. And I'm so blessed sa buhay ng ating mga kapatid, no, na nakakasama natin sa ating fellowship. Ang saya lang po na maramdaman ang presensya ng Panginoon sa ating pag-fellowship. Bagamat may mga pinagdaraan ng pagsubok, may sakit karamdaman, pero hindi naging hadlang ito para hindi tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. So ituloy po natin, no? Yung sabi dito, the Israelites were told to constantly remember what God had done, who God was and what He had said. So pinaalalahanan po, no, ang mga Israelita kung gaano kabuti ang Diyos sa kanyang mga ginawa, kung sino ang Diyos, at kung ano ang kanyang mga sinabi.
Kasi ito po ang magiging ah, sandata natin para makapagpatuloy tayo sa ating buhay. Tulad ng mga Israelita, dapat din nating tandaan, tayo sa henerasyon natin ngayon, kung ano ang mga dapat nating alalahanin sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin, kung sino nga ba siya sa buhay natin, ano ang kanyang mga sinasabi base sa kanyang mga salita. Ito po yung mga bagay na hindi natin dapat pinakalimutan. Kasi araw-araw ng buhay natin, tayo ay susuong sa mga iba't ibang problema, pagsubok, sakit, karamdaman ng buhay na to. At kung hindi natin ah, aalalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin, ay sigurado matatakot tayong harapin ang mga problemang ito. Maninervyos na naman tayo, magkaka-anxiety tayo, maiinis tayo, magagalit tayo, matatakot tayo, at mahihirapan tayo na magpatuloy ng may kapayapaan sa puso natin at ng may kagalakan. Di ba po, no? Sa totoo lang, hindi talaga madali ang buhay. Kasi nasa mundo pa tayo eh. Hindi pa ito yung pangako ng Diyos na perfect. Ang perfect ay dun sa kanyang piling sa langit. So habang nandito pa tayo sa mundo, tayo ay patuloy na pinaaalalahanan ng Diyos ng kanyang kabutihan sa atin. Simula pa man noon hanggang sa ngayon kung paano tayo kanyang iningatan, tinulungan, provide, prinotektahan sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi po ba? Sa totoo lang, kung talagang aalalahanin natin ang napakaraming ginawa ng Diyos sa atin, doon natin marirealize, oo nga, napakabuti talaga ng Diyos. Hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan, pinagaling niya ako sa aking mga karamdaman, provide niya yung aking mga pangailangan, kaya hanggang ngayon nakatayo pa tayo at buhay tayo at kumikilos, di ba? Kasi kung hindi tayo iningatan ng Panginoon, ano na kaya tayo ngayon? At nasaan na kaya tayo ngayon? At lagi rin natin tatandaan kung sino siya sa buhay natin. Siya ang ating Diyos na tagapagligtas. Siya ang ating Diyos na nagmamahal unconditionally. Siya ang Diyos na nagligtas sa atin. Siya ang Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan at nagpatawad ng ating mga kasalanan. Siya ang nagtubos ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Siyang nagdusa para sa atin. Siya ang ating Redeemer, ang ating Conqueror, ang ating Savior, ating shelter, comfort, hope, love, joy, peace. Diba? Eh, pag yung mga bagay na yun ay aalalahanin natin sa mga panahong tayo ay namumroblema, magkakaroon tayo ng tibay eh, no? Parang instead na mag-give up, lalaban tayo at magpapatuloy tayo sa buhay na ito. Kasi hindi magtatapos ang buhay natin dahil lang may problema tayo, dahil lang may pagsubok tayo sa buhay, dahil lang may sakit tayo. Di ba? Hindi yan yung magdidikta ng buhay natin. At hindi pwedeng hanggang dyan na lang tayo. Kasi may plano pang maganda ang Diyos sa atin, sa ating kinabukasan. At excited tayo dapat doon na ano pa kaya yung magandang gagawin ng Diyos sa buhay ko. Di ba? Kasi ako ganun eh. Talagang, although hindi perfect yung buhay, kasi wala namang perfect talaga, only God is perfect. Pero alam mo yung hinuhope mo yung everyday na merong magandang mangyayari, na merong magandang plano ang Diyos sa buhay ko, at excited akong ma-experience yun, di ba? Thank you, Lord. So, yun po yung dapat na alalahanin natin. And sabi din dito, and so in Psalm 85 verse 2 na ating verse na pinag-aaralan ngayon, the psalmist engages in an act of remembrance by reflecting on God's forgiveness. Di ba? Yun yung sinasabi dito sa ating verse na binasa, na ang sabi po, you forgave the iniquity of your people, you covered all their sin. Ang sabi sa Tagalog, yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Yun ang isang bagay na dapat i-reflect natin na, Lord, grabe ka. Sa kabila ng mga kasalanan ko, kasamaan ko, karumihan ko, pinatawad mo ko. Yun yung isang bagay na dapat nating laging alalahanin. Na anumang sama natin, anumang problema, anumang nagawa natin sa Diyos, ay talagang andun ang kanyang pag-ibig para tayo ay patawarin. Di ba parang minsan,
may isip mo, wala na akong pag-asa. Napakasama ako ng tao. Parang hindi na ako karapat dapat patawarin, pero andyan ang Diyos, pinatawad tayo, minahal tayo, tinanggap tayo bilang tayo. At hindi niya tiningnan ang ating nakaraan. Tayo ay minahal niya. Napakabuti ng Diyos, no? Thank you, Lord. Maalala mo lang yun, talagang makikita mo yung pagmamahal niya. Kasi sino ba ako? Di ba? Of all people in this world. Minsan nagdadrama ako kay Lord pag ganyan. Lord, parang, alam mo yun, sa dami ng tao sa mundo, ako pa, ang binigyan mo ng pagkakataon para kilalanin ka, para patawarin ako sa aking mga kasalanan, para tawagin ako, piliin ako, para bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. Salamat talaga, Lord. Sobrang thank you. Alam mo yun yung mga bagay na dapat nating tatandaan. Nang sa ganun ay hindi tayo matakot sa mga nangyayari sa ating buhay. Maano man ito, di ba? Dapat lagi nating tatandaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya kapag mayroong nakakagawa ng mali sa atin, nakakagawa ng mga bagay na hindi natin gusto, nasaktan tayo, inaway tayo, isipin natin, no? Alalahanin natin kung paanong tayo ay pinatawad ng Diyos sa kabila ng sinaktan din natin siya, sa kabila ng tinalikuran natin siya, sa kabila ng mga kasalanan ginawa natin sa Kanya at sa ating kapwa, ay nagpatawad ang ating Diyos. So, yun din yung alalahanin natin na dapat patawarin din natin itong ating kapwa na ito na nakagawa ng mali sa atin. Kasi hindi rin siya perfect tulad natin, di ba? At tayo ba? Hindi na ba tayo nagkakasala? Di ba nagkakasala pa rin naman tayo? Kaya wag nating hayaan na hindi tayo makapagpatawad. Kasi tayo nga pinatawad ng Diyos eh. Di ba? So ano ang dahilan natin para hindi magpatawad ng iba? Kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din natin mahalin ang ating kapwa. Sabi niya ng Panginoon, di ba, love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Mahalin ang ating kaaway. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos yan sa atin. And the Israelites had sinned against God many times, and many times over, God forgave them. So tulad ng mga Israelita, paulit-ulit silang nagkakasala, pero paulit-ulit din silang pinatawad ng Diyos. Tulad natin, di ba? The author of Psalm 85 didn't want Israel to forget God's great kindness. Ayaw ng Diyos na makalimutan natin ang kanyang sobrang kabutihan sa atin. So He crafted a psalm that would remind anyone who repeated it of God's mercy, forgiveness, power, and love. So, alalahanin natin hindi lang yung kanyang pagpapatawad, kung hindi yung kanyang alalahanin din natin yung kanyang habag, yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig sa atin. Di ba? Kasi siya lang nakakagawa nito. Walang ibang pwedeng makagawa ng mga bagay na nagawa ng Diyos sa atin. Mga himala, mga imposible, ginawang posible. Di ba? Yung kanyang grace, yung kanyang pabor, unmerited favor na hindi mo naman deserve pero binibigay sa iyo ng Diyos. Di po ba? No? Parang minsan talaga may isip mo, Lord, sobra ka ng bait na kahit hindi ko deserve, binibigay mo. Kahit na ang kulit ko sa paggawa ng mali, sa paggawa ng kasalanan, pero nandyan ka pa rin para patuloy akong patawatin, patuloy akong bigyan ng pagkakataon na makapagbago. Diba? Kaya nga po, every day, we thank God kasi another day na naman ito, another blessing for all of us, and another opportunity para tayo ay makapagbagong buhay. Yung mga maling nagawa kahapon, tingnan natin ulitin ngayon. Inihingi mo na ng tawad kagabi yan eh. Di ba? So, aware ka na dapat na hindi mo na ito dapat ulitin. Huwag mo nang gawin. Bawasan na natin. Kasi yun yung bagay na iiwasan natin na tayo ay makabalik sa ating mga dating pag-uugali, sa mga dati nating gawi, sa mga bagay na nagawa natin noon. Dahil tayo ay bagong nilalang na. The new has come and the old has gone. Wala na. Di ba? Tayo ay ipinanganak ng muli. Dahil
tinanggap na natin si Kristo bilang ating Diyos at tunay nating tagapagligtas. So the psalmist appeared to know that purposefully remembering what God has done is a powerful practice. A powerful practice that we should take part in. Maging practice natin, yung lagi nating inaalala, no? Yung kabutihan ng Diyos sa atin. Lagi nating tatandaan yung mga bagay na nagawa ng Diyos sa atin. Sa buhay natin, sa buhay ng pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa pang-araw-araw, simula pa noon hanggang ngayon. Kasi powerful practice ito. Kasi ito yung magpapatibay sa iyo eh. Ito yung panghahawakan mo para hindi ka matakot, hindi ka mag-alala, hindi ka ma-depress, hindi ka mag-give up sa buhay mo sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan. Di ba? Kasi ito yung magpapatatag sa iyo eh. Dahil alam mo, marami ng pagkakataon sa buhay mo, hindi ka niya pinabayaan, hindi ka niya iniwanan. Di ba? Tinulungan ka niya sa maraming pagkakataon ng buhay mo. So remembrance helps us think about the grace and love of God. Di ba? Yung mga pag-aalala natin sa mga nakaraang ginawa ng Diyos sa atin, ay tinutulungan tayo na maalala natin ang kanyang unmerited favor o yung grace niya at yung kanyang pag-ibig sa atin. Di po ba, no? Talagang, thank you Lord kasi niligtas mo ko. Thank you Lord kasi binibless mo ko sa mga bagay na hindi ko naman deserve pero binibigay mo. Thank you Lord sa pag-ibig mo. Walang kapantay, walang katulad na palagi mo pang pinapadama sa akin sa kabila ng aking kakulangan, sa kabila ng aking kahinaan, sa kabila ng aking mga pagkakasala sa iyo. Patuloy mo kong niyayakap at minamahal. Di po ba, no? Kasi yun lang araw-araw ng buhay mo, napakarami mo nang pwede ipagpasalamat sa Diyos para sabihin mong andyan ang presensya niya sa iyo, andyan ang pagtulong niya sa iyo, ang paggabay niya sa iyo at ang pag-ibig niya. So remembrance provides reassurance that we are right with God through Jesus. So ina-assure tayo no, ng mga pangyayari sa buhay natin from the past na tama yung direksyon natin at yung katuwiran natin ay sa Diyos ay talagang nanggagaling kay Kristo, no? Kay Jesus Christ. Kasi talaga naman pong napakabuti ng Diyos para ibigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak upang ating maging kaligtasan. Na kung sino mang, sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believed in Him shall not perish and have an everlasting life. John 3:16, na masyado ng gasgas nating naririnig, pero lagi po natin tatandaan, napakahalaga ng verse na ito. Hindi ito para makabisado mo lang. But you need to understand na ito yung verse na tunay na nagpapatunay kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. So, another thing is remembrance fills us with hope that God will be faithful to do what He's promised. Yung mga bagay na naaalala natin na naging katuparan ng pangako ng Diyos sa atin, di ba? From the past. Pag naiisip mo, talagang totoo, tapat ang aking Diyos eh. Kasi yung pangako niya, tinupad niya sa akin. Talagang hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan, minahal niya ako sa kabila ng lahat. Lahat ng mga pangako na yun, pag inaaalala mo yun na nangyari sa iyo, tinupad ng Diyos sa iyo, talagang magkakaroon ka ng lalong paglalim ng iyong faith sa Panginoon. At lalo ka pang magkakaroon ng pag-asa na harapin ang buhay na ito ng may tapang, ng may assurance, ng may yung lakas ng loob, na hindi ka na matatakot, na alam mong no matter what, Lord, you are with me. And I will not be alone forever because of your presence, Lord. Diba? Kaya, hindi na po, wala na, pag ganito tayo mag-isip, wala nang puwang ang kaaway para guluhin tayo. Wala na siyang space eh. Punong-puno ako. Puspos ako ng pag-ibig ng Diyos. So, ano pang space mo sa akin? Wala na. Diba? Ako ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos. Dahil
lagi nating inaalala yung mga bagay na ginawa niya sa atin. And also, remembrance strengthens our faith in God and His Word. Yun eh, no? Lagi ko binabanggit. Lalong tumitibay, tumatatag yung ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Kapag naaalala natin yung mga bagay na ginawa niya sa atin from the past. Noon pa man hanggang ngayon at ang ating kinabukasan, talagang alam na natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos, na mahal niya tayo. Yun yung lalong magpapatibay sa atin, di ba? Yung magpapalakas sa atin para magpatuloy sa buhay na ito, para lumaban sa takbo ng buhay na ito ng walang takot, walang pangamba, walang pag-aalala. Sapagkat alam natin kung sino ang kakampi natin, kung sino ang kasama natin sa buhay natin ito. And remembrance helps us worship God for what He has done and all that He will do. Di ba? Yun yung mga bagay na magpapaalala sa iyo eh. Alam nyo, kaya nga minsan kapag nagbe-praise and worship, yung during the service, at talagang solemnly nagpe-pray ka, nagpe-praise ka sa Lord, nag-worship ka, hindi mo mapigilang umiyak eh. Kasi marami kang naaalala sa kabutihan ng Diyos habang ikaw ay umaawit. Naakala ng iba, may problema ka, kaya ka umiiyak. Di ba? Kasi yung pag-iyak, hindi lang naman dahil may problema ka. Yung pag-iyak habang ikaw ay nagpupuri sa Diyos ay isang pasasalamat sa kanyang kabutihan na walang katulad. Na para bang hindi mo ma-explain bakit ka umiiyak. Kasi naaalala mo eh, kung gaano siya kabuti sa'yo, kung gaano siya kabait, kung gaano siya katapat, kung gaano siya ka-fair. Grabe, di ba? Sabi ko nga, Lord, minsan talaga naisip ko, Lord, sino ba ako para bigyan mo ng ganitong attention? Sino ba ako para mahalin mo ng ganito? Sino ba ako na para mahalagahan mo? Di ba? Kasi lahat tayo mahalaga sa Kanya. Kasi minsan tinitingnan kasi natin yung kahinaan natin eh. Kaya nasasabi natin yung mga bagay na yun. Pero ang Diyos, hindi kasi niya tinitingnan yun eh. Hindi niya tinitingnan yung kakulangan mo. Hindi niya tinitingnan yung kahinaan mo. Basta ang alam niya, mahal kita. Diba? Mahal niya tayo. Basta ang alam niya, anak niya tayo. Basta ang alam niya, tutulungan niya tayo. Mamahalin niya tayo. Iingatan niya tayo. Lalo na ang mga taong tunay na sumusunod sa Kanya. Kasi di ba? Kaaway ng Diyos ang mga taong kumukontra sa Kanya at gumagawa ng mga kasalanan at nagpapatuloy sa mga maling gawain. Pero mahal ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang mga taong siya ang una sa buhay nila. Kaya huwag tayong magtaka. Siguro kaya tayo binibless ng Diyos, kaya tayo pinapaboran ng Diyos is because sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. At hindi yun para ipagyabang natin, ano? O hindi para tularan nawa tayo ng iba. Kasi maraming tao nagsabi, bakit ikaw blessed ka, ba't ako hindi? Bakit ganun? Kasi sumusunod tayo. Yun yung tunay na pag-ibig ng Diyos na ipinapadama niya sa atin. Bakit Ate Mags, yung iba, ang sama naman ng mga ugali. Bakit yung iba, gumagawa ng masama pero binibless ng Diyos. Pero tandaan niyo, yung blessing nila may hangganan. Diba? Kita ninyo? Na-expose din at lumalabas ang katotohanan. Pero kapag genuine yung iyong pagsunod sa Diyos, talaga naman ang pagpapala ay hindi titigil. Sapagkat tapat ang Diyos natin. Fair siya. Alam niya kung sino ang mga dapat pagpalain. Kasi ang pagpapala, hindi lang lahat nanggagaling sa Diyos. Yung pagpapala galing sa kaaway. Upang tayo linlangin para tayo ay mapalayo sa Diyos. Pero tandaan natin, kapag alam natin na tayo ay tunay na sumusunod sa ating Diyos, tapat na naglilingkod sa Kanya, palaging siya ang focus natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Tutulungan ka niya sa lahat ng pagkakataon. At pinatunayan na niya yan sa buhay mo at sa buhay ko. Sa maraming pagkakataon. Di po ba? Kaya yun yung magpapatatag sa atin para magpatuloy tayo. So what are some of the things you can purposefully reflect on
And thank God for ano yung mga bagay or na pwede mong i-reflect at pasalamatan sa Diyos. So, ito yung mga ilang ideas. Paano tayo magsisimula? Number one, remember, He sent His Son, His one and only Son, to die for the sins of the world. Ano ba yung mga bagay na dapat nating tandaan sa pag-ibig ng Diyos? Isa doon yung ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na binanggit natin sa John 3:16 kanina, para mamatay, para sa ating mga kasalanan dito sa mundo. Di ba? Napakabuti ng Diyos para gawin niya to. Kasi parang hindi na kaya ng Diyos kung anong gagawin sa atin eh. Sa katigasan ng ulo ng mga tao. Sabi ng Diyos, padadala ko na yung anak ko. Kailangan na may magbayad sa mga kasalanan nang sa ganun ay matapos na ito. Na hindi na ito magpatuloy sapagkat nakikita na ng Diyos ang ating kahihinatnan sa kinabukasan kung hindi tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Kasi anong gulo ng mundo kung hindi dumating si Kristo sa buhay natin? Di po ba? Tayo na lang personally. Alam natin yan. Kung ano ang magiging buhay natin kung hindi natin tinanggap si Kristo bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas. Ano na ang gulo na meron tayo sa buhay natin? Anong dilim ng buhay na to kung wala ang Panginoon? Di po ba? At yan ay mapapatotohanan nating lahat. Tayo na mga tumanggap sa Diyos. Sabi ko nga, Lord, kung hindi ko sinuko ang buhay ko sa iyo, baka hindi ako gumaling? Di po ba? Nung ako'y na-stroke, maraming nireveal ang Lord sa buhay ko. Marami siyang ipinakita sa akin. Sinabi sa akin, pinaalala sa akin. At kung hindi ako sumunod, at hindi ko siya in-acknowledge, at hindi ko talagang isinuko ang buong buhay ko sa Kanya, maaring hanggang ngayon nakaratay pa ako sa banig ng karamdaman. Maaring hindi ko pa nagagalaw itong mga kamay ko, hindi pa ako nakakalakad, at hindi pa ako naging maayos. Kasi yun po talaga ang susi eh. Ang daming pwedeng maging susi sa kagalingan ng ating karamdaman sa mata ng ibang tao. Ayusin ang lifestyle, ang diet, gamot, doktor. Lahat yan pwedeng maging kagalingan. Pero ang ultimate na pwedeng magpagaling sa iyo, sa iyong karamdaman, ay walang iba kundi si Kristo, si Jesus Christ. Tanggapin mo siya sa buhay mo bilang iyong Diyos at tunay mong tagapagligtas at isuko mo ang lahat ng kabigatang meron ka sa puso mo. Kasalanan mo, galit, sama ng loob, hinanakit. Lahat yan, maniwala ka. Yung kagalingan, magiging madali. Kasi unang-una, magkakaroon ka na ng personal na relasyon sa Diyos. Tatawag ka directly sa Kanya. At makikita mo, yung mararamdaman mo yung kapayapaan sa puso, yung kagalakan na kahit may sakit ka, masaya ka. Na hindi nagiging burden yung sakit mo is because you believe that there is God who is with you, will never leave you nor forsake you. Na alam mo na magiging maganda yung future mo. Na alam mo na ngayon, oo, may sakit ako, pero alam ko, papunta ako sa kagalingan because meron akong Diyos na nagpapagaling sa akin. Diba? Yun yung, kaya nga, lagi ko sinasabi na, yes, hindi masamang mag-low carb, hindi masamang baguhin ang diet mo, ayusin ang lifestyle mo, uminom ng gamot, magpa-doktor, kailangan natin lahat yan. Pero dapat mo ring unahin ang Panginoon sa buhay mo. Kasi baka ginawa mo ng lahat eh. Pero bakit sa pakiramdam mo may kulang pa rin? Maaring successful ka sa buhay mo ngayon, pero bakit at the end of the day nakakaramdam ka ng kawalan, ng parang kulang? So alalahanin mo, may Diyos na nagmahal sa iyo. May Diyos na nagmamahal sa iyo at patuloy na magmamahal sa iyo. Baka siya na lang ang kulang sa buhay mo. Diba? Kaya, please, bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon sa buhay natin. Huwag na tayong maging sarado ang puso at isip natin sa pagtanggap kay Kristo bilang ating Diyos at tunay nating tagapagligtas. Pag tinanggap natin siya,
Hindi natin binabagong relihiyon mo. Kasi hindi yun ang pinag-uusapan natin. Relationship is the best. Yung relationship mo with the Lord, yun po ang dapat nating ayusin. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Na tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sapagkat sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Siya lang at wala nang iba. Ang tunay at tamang daan para tayo'y maligtas sa buhay natin ito. At yan po ay talagang napatunayan ko na sa maraming pagkakataon ng buhay ko. Ilang beses kong nireject si Lord na lagi akong kinakausap, magbalik loob ka na, magbalik loob ka na. Kasi ako po'y Kristiyano na since 1997. Tumanggap ako sa Panginoon 1997. Naging active ako sa church ministry for 5 years. More than 5 years pa siguro yun. Pero after that, pinalikuran ko siya dahil akala ko ay okay na buhay ko. Binigyan ako ng mga blessings. Masyado ako nag-focus sa blessings. Nakalimutan ko yung nagbe-bless. Nakalimutan ko yung blesser. At dumating sa punto na talagang totally nakalimutan ko siya. At patuloy akong kinakausap ng Diyos magbalik loob sa Kanya pero tinatalikuran ko. Ayoko. Kasi busy pa ako sa maraming bagay. Busy ako sa work, busy ako sa business, busy ako sa pagpapayaman. Gusto ko ito yung ginagawa ko. Masaya ako dito. Pero hindi yun totoo. At the end of the day, malungkot pa rin ako. At dumating na nga. Tagal. Grabe, nasa wilderness ako for so many years. Hindi man 40 years, pero grabe yun. Parang less than 40 years. Na nasa kawalan ako. At doon lang talaga ako totally natauhan. Ay, ko na ito kinukwento dito, pero for those na hindi pa to alam. Doon lang talaga ako natauhan. At talagang totoong sumunod na sa Diyos nung ako'y na-stroke na. Kasi wala na eh. Na-paralyze na ako. Doon ko napatunayan na kaya talagang isang iglap, pwede kang mawala ng silbi sa mundo eh. Totoo lang po. Doon ko nakita. Doon ako talagang kinausap ng Diyos ng masinsinan. At nakinig naman po ako. For sure, kinakausap din po kayo ng Diyos ng masinsinan. Kaya lang ang tanong, nakikinig ba tayo? At isa pang tanong, nakinig tayo at sumunod nga ba tayo? Kasi hindi po kailangan makinig lang eh. Kailangan sumunod. Sabi nga, makinig, sumunod, at manampalataya. Lagi natin tandaan yung tatlong yun. Makinig, sumunod, at manampalataya. Kasi kung makikinig lang tayo pero walang pagsunod ng may pananampalataya, ay hindi po natin malalampasan o hindi matutuldukan ang mga mali natin ginagawa. Kailangan talagang sumunod tayo sa Diyos. Yun talaga ang susi upang magbago ang buhay natin. Upang magkaroon ng transformation ng buhay natin. Hindi perfect, pero alam natin na nasa tamang direksyon tayo. Dahil ang Panginoon ang siyang nag-guide sa atin sa buhay natin ito. At tunay naman po, napatunayan kong kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Siya napakarami niyang ginawa. For 2.5 years after ako ma-stroke, napakaraming ginawa ng Diyos na himala sa buhay ko na hindi ko maisip na sabi ko, Lord, kung hindi ko sinuko ang buhay ko sa iyo, ewan ko kung ano na ako ngayon. Kung asan ako ngayon. At kung lalong anong gulo ng isip ko, pamilya ko, baka lalong nadagdagan pa yung sakit ko. Kasi the more tayo nag-aalala, the more tayong na-stress sa mga sakit natin, lalo pong dumadami yan. Kaya nga isuko mo na yan sa Diyos. Isurrender mo na yan sa Diyos. Kasi hanggat hindi mo ibinibigay sa Diyos ng buong buo yan, ay hindi po yan matatapos. Kailangan pong unahin natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. At hayaan natin siyang makakilos ng malaya sa ating buhay na siya na lang ang sinusunod natin wala ng iba. Hallelujah. And another thing, remember, He created the world and praise Him for it. Alam mo yun, tumingin lang ako sa langit. Nagpapasalamat na ako, Lord. Sa lawak ng langit na to, walang katulad. Walang ihahambing ang kapangyarihan mo sa problemang meron ako. Tumingin ka sa dagat, kumalapit ka sa dagat. Anong lawak ng dagat na to para matakot ka
sa kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Di ba? Like nga, Lord, ano pa ba ang doubt na meron ako para pagdudahan kung kakayahan mo sa buhay ko? Ano kung may sakit ako ngayon? Ano kung masakit ang ulo ko? Ano kung may nararamdaman ako ngayon? Ano kung may problema ako? Ano kung meron akong pagsubok? Basta ang alam ko, meron akong Diyos na hindi ako pababayaan at hindi ako iiwanan. Natutulungan ako para pagtagumpayan ko ang lahat ng ito. Wala akong dapat ikakaba. Thank you, Lord. 'Di ba? May sakit ako. Thank you, Lord, masakit ang ulo ko. Kasi dahil dito, tumatawag ako sa iyo. Dahil dito nagdadasal ako. Dahil dito mas lalo akong nagpapasalamat sa iyo. Dahil dito lalo akong nagtitiwala sa iyo. 'Di ba? Kasi ikaw ang Diyos na naglikha ng langit at lupa. At wala kang hindi kayang gawin sa buhay ko. Thank you, Lord. Hallelujah. And remember, He has filled you with His Holy Spirit to remind you of His words and transform you into the likeness of Jesus. Diba? Lagi mong alalahanin na iniwanan ka ng Diyos ng banal na Spirito para siyang gumabay sa iyo, mag-ingat sa iyo, tumulong sa iyo, umalalay sa iyo, at tunay na mag-transform sa iyo, magbago sa iyo, sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong pananaw, para hindi ka maligaw, hindi ka magkamali. Diba? Kaya nga pagka may sakit ka, o di mag-pray ka, Lord, anong pwede kong gawin dito? Holy Spirit, tell me what to do. Tell me, anong solusyon para dito? And I know God will provide the solution for you. Hindi ka tulungan kasi anak ka niya eh. Mahal ka niya eh. Kaya lang minsan nakapokus tayo din sa nararamdaman natin. That's why, hindi natin nakikita yung solusyon, binibigay na eh. Diba? Kaya lang na-overpower tayo nung sa term na yun na ginamit ng anak ko kahapon. Habang nag-sharing kami. Na-overpower tayo nung mga bagay na hindi tama. Diba? Na-overpower tayo ng doubt, ng fear. Kaya hindi natin nakikita yung sinasabi na ng Holy Spirit, this is, you need to do this. Diba? Ito yung bagay na dapat mong gawin. Kasi nauunahan ka na ng takot mo eh. At sometimes, nag-overthink ka pa. Masyado ng advance yung isip mo na masakit lang yung ulo mo. Naisip mo na may stroke ka na ulit. Diba? Parang ganun. Sumakit lang yung tiyan mo, feeling mo, may problema na sa bituka mo. Hindi naman laging ganun eh. Sometimes, magre-react talaga yung katawan natin sa mga bagay na nangyayari, mga nakain natin, sa kondisyon ng temperatura. Maraming factors yan. At hindi lang yun dahil malala na kagad yung sakit mo, meron ka lang naramdaman. Kasi yun yung ginagamit ng kaaway. Lalo na kung yan ang kahinaan mo, yan ang gagamitin niya para takutin ka. Diba? Kasi alam ng kaaway ang kahinaan natin. Alam niya kung ano yung gagamitin niya para matalo ka niya, para madala ka niya, para mailayo ka niya sa pananalangin, sa pagbabasa, at para matakot ka. At huwag natin hayaang nangyari yun. Kasi wala naman siyang kapangyarihan sa atin. He is nothing. Wala siya. Wala siyang kwenta. Si Satan, wala siyang kwenta. Wala siyang karapatan at wala siyang power sa atin. Ang may kapangyarihan sa atin ay ang Diyos at ang banal na Espiritu para tulungan tayo na tayo ay magtagumpay sa buhay natin ito. No matter what, anuman pinagdadaanan mo, pagtatagumpayan mo yan. Huwag ka lang magpatalo sa kahinaan mo. Hayaan mong ang Diyos ang maging kalakasan mo at alalahanin mo palagi ang mga bagay na ginawa niya sa iyo from the past. Paano kanya tinulungan, paano kanya ginabayan, paano kanya iningatan, paano kanya pinotektahan, paano kanya niligtas, at paano kanyang patuloy na iingatan, ililigtas, mamahalin, patatawarin, gagabayan. Diba? Kaya naku, wala na eh. Parang alam mo yun, we are victors. Panalo tayo lagi sa laban. Walang talo ng mga anak ng Diyos. You always remember that. Yung identity mo sa Lord, ikaw ay victorious. Ikaw ay warrior.
ikaw ay anak ng Diyos. I am a child of God. And a child of God never fails. And a child of God is a winner, is a victorious child of God. Diba? I am a victorious child of God. Walang talunan sa mga anak ng Diyos. Kaya ngumiti ka. Smile! Alam niyo ako talagang every time na lang na merong mag-devotion ako. Bago ko mag-devotion, ang daming ginagamit ng kaaway para guluhin ako. Nandiyan sasakit ang ulo ko, nandiyan may mga nasa paligid ko na maging dahilan para mainis ako. Nandiyan papasukan ako ng mga negative thoughts para lang hindi ako magpatuloy. Para lang masira ang mood ko, yung emotions ko, ma-overpower na naman yung aking faith sa Lord. Ang daming ginagawa ng kaaway para guluhin tayo. At huwag nating hayaan na magtagumpay siya sa buhay natin. You pray, you read the Bible, you declare, magsalita ka ng malakas, at iparinig mo sa kanya that he is a loser and I am a winner because I am a child of God. Diba? So again, another thing is remember the grace and love He has for you. So lagi mong tandaan, niligtas ka ng Diyos by His grace. For it is by grace we have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. Diba? Tayong lahat, dahil sa pag-ibig ng Diyos kung bakit tayo nananagumpay, kung bakit tayo ngayon ay nakatayo, lumalaban at patuloy na lalaban sa buhay na ito. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa at hindi ka mag-iisa kailanman. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At tunay na iingatan niya tayo. Paghagalingin niya tayo sa ating mga karamdaman at aayusin niya ang ating kinabukasan sapagkat dapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Huwag ka lang bumitaw sa iyong pananampalataya. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po for this morning, Lord, sa napakaganda mong mga pagtuturo sa amin, Panginoon, sa mga reminders mo, Lord. Salamat, Lord, na pinakita mo sa amin kung gaano kahalaga na alalahanin namin ang iyong kabutihan sa mga bagay na ginawa mo sa amin from the past. Thank you, Jesus, for your love, for your unconditional love. Thank you, Jesus, for your kindness, for your gentleness, for your goodness, for your faithfulness. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa, Lord, baunin namin ang mga itinuro mo ngayong araw na ito sa aming pang-araw-araw na buhay nang sa ganun, hindi kami matakot, hindi kami mag-alala, hindi kami magduda sa kapangyarihan mo. Bagkus lalo kaming kumapit, lalo kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Continue to be with them, Lord. Touch their heart always and talk to them, Lord. And I know, Father God, that you will continue to bless them, Lord. Laging nawa nilang maalala kung sino ka sa buhay nila, kung ano ang kaya mong gawin sa buhay nila sa mga panahong kami ay tinulungan mo, pinatawad mo, minahal mo. Sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga kahinaan, lagi kang nandyan, Lord, to help us, to protect us, and to be with us. Maraming salamat, Lord, at patuloy mo pong i-bless ang ating Loves TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, at ang GLU, maging ang bansang Pilipinas, Lord, ay walang ibang inaasahan kundi ikaw. Tulungan mo ang bansang ito, Panginoon, na maging matibay, na patuloy na magkaroon ng pagbabago sa mga leaders, sa mga puso ng mga leaders na magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. Takot na gumawa ng masama, takot na hindi sumunod sa iyo, takot na makasakit ng kapwa, takot na magnakaw, Panginoon. I know, Father God, na noon pa man, sa tagal na kami ay nandito sa mundong ito, ang bansang Pilipinas ay hindi mo kailanman pinabayaan. Salamat, Lord. Anumang bagyo, anumang lindol, anumang mga korupsyon ang nangyayari, noon pa man hanggang ngayon, pinatunayan mo na
mahal mo ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord Jesus, sapagkat iniingatan mo kaming lahat. Kami, 10 ng aming pamilya, nandiyan ka palagi para tulungan kami. Thank you sa kagalingan. Thank you sa kalakasan. Thank you sa provision, Lord. Maraming salamat po. We love you, Lord Jesus. At nawa, Lord, lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, hipuin mo ka ng mga puso. Patuloy kang magpadala ng mga tao, nakakausap sa kanila upang sila ay tuluyan ng tumanggap sa iyo bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ito at sa araw na ito. Ingatan mo kami. We love you, Lord. We praise you and honor you, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi ni Ate Marilyn, true po ate, walang kapangyarihan ang kaaway sapagkat God is with us. He is our Emmanuel. Amen. So maraming salamat po, Ate Marilyn. Thank you at Kuya Alan, salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Thank you sa pagsuporta, kuya ko. And also, gusto ko lang check kung may mga nanonood sa atin sa Ate Mavs TV. Ayan, kasi po, naka-tune in tayo dito sa God Loves You movement or sa God Loves You. Ayan. Thank you po kay Ate Jenny at kay Ate Lucy. Magandang umaga po sa inyo. And I hope na i-like and share po ninyo ang video na ito kung sa tingin ninyo ito ay nakatulong sa inyo at nagbigay ng linaw. I hope na ibahagi nyo rin po ito sa iba para sila din po ay makapakinig ng mabuting balita. And also, pa-follow sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Mavs TV at sa God Loves You. Ganun din po sa ating pong YouTube channel. Please, i-subscribe po ninyo ang ating mga channel, ang ating Mavs TV at ang God Loves You. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay ninyong lahat. And I hope to see you all again tomorrow sa ating pong Daily Devotion Live. At lagi niyo pong isama ang inyong lingkod sa inyong panalangin para po makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Thank you din po sa mga taong patuloy na nananalangin para po sa ating pong devotion na ito everyday na tumagal pa po yung devotion natin hanggang sa huling hininga natin. Tayo po ay magde-devotion hanggat nandito yung platform na to. Magpapatuloy tayo sa pagde-devotion live. And also, salamat din po sa Panginoon dahil yung mga Bible po na natira dito sa atin, na mga ibinigay pa ng mga nakaraang buwan ay naibabahagi na po natin unti-unti sa mga churches. At salamat po talaga, sobra. And I believe na darating ang time na mas lalo pang dadami ang makikibahagi sa ating project na Bible Giving Project. Hindi nga po natin masyado itong natutukan this year, pero I believe na magpapatuloy din po itong project natin ito, ang ating Bible Giving, para po makapaghatid tayo ng mabuting balita sa mas marami pa pong mga tao. At ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na bubuhos para po makatulong tayo sa mas marami pang tao. Kaya nga po ako ay nananalangin, no? Ma-provide ng Lord yung ating sasakyan. Wow, hallelujah. Para po makapaghatid pa tayo ng mas marami pang Bible sa mas marami pang lugar. Kasi po talagang maraming pwede, minsan nagiging hindrance yung wala akong space, Lord, wala akong sasakyan para mahatid yung Bible, mapaglagyan ng Bible. Pero I believe and I pray na darating yung time na yun. At nawa magamit din po kayo upang maging kabahagi nitong ating Bible Giving Project. So, mamayang gabi po, see you, mga Thursday group. Yan, sila Ate Jenny, sila Ate Lucy, si Ate Marilyn. Kita-kits tayo mamayang gabi sa atin pong virtual Christmas party. And I hope na maging masaya ito at mapapurihan natin ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you, Ate Marilyn. And God bless you more. Thank you po. See you all again tomorrow. Always remember, God loves you. Bye-bye.